Bakit parang laging ikaw na lang nag-a-adjust? Minsan pagod ka na rin bang umintindi? Umasa at maghintay ng tamang pagmamahal? Hindi ka nag-iisa. Maraming babae ang dumadaan sa matinding emosyonal at relasyonal na pagsubok. Narito ang ilan sa mga hugot na siguradong makaka-relate ka. Una, mahal ko siya pero parang hindi niya ako naiintindihan. Emotional neglect. Pangalawa, nagtiwala ako pero iniwan niya akong wasak. Trust issues. Pangatlo, alam kong mahal niya ako pero bakit parang hindi ko nararamdaman? Lack of communication. Pang-apat, ayoko nang masaktan ulit pero takot naman akong tumandang mag-isa. Commitment fears. Panglima, paano ko pagsasabayin ang pangarap ko at ang relasyon namin? Career versus love. Pang-anim, nag-expect ako pero hindi niya natupad. Unmet expectations. Pang-pito, sabi niya mahal niya ako pero bakit parang kontrolado niya ako? Toxic relationships. Pang-walo, kulang ba ako? Bakit hindi ko matanggap ang sarili ko? Self-worth struggles. Pang-siyam, gusto ko na lang sumuko. Wala namang seryoso sa panahong ito. Loneliness in love. Pang-sampu, nagmahal ako dati. Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin yung sakit. Past trauma. Pero tandaan, babae ka, malakas ka. Hindi mo kailangan ng relasyon para maramdaman ang halaga mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi mo kailangang habulin. Ito ang kusang lalapit sa iyo sa tamang panahon. Sabi nga sa Isaiah 41, Verse 10, huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ako. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Kapag dumating ang tamang tao sa iyo, hindi mo na kailangan magsisigaw para mapansin ka. Kasi sa puso niya, ikaw ang pinili ng Diyos. Mahalin mo muna ang sarili mo dahil una pa lang, minahal ka na ng Panginoon. Hugot Radio. Agree ka ba? Comment mo mga hugot mo. Hintayin ko yan. Hugot Radio.